So, sino po dito ang ready na to hear the word for this morning? So, without further ado, I'd like to call onto the stage our beloved Pastora Mavic Para. Sige po, tayo po tayo and let's give the Lord praise for the life of our Pastora Mavic. Praise God. Praise God. Sino po sa atin na excited ngayong umagang to? Amen. We're all excited. And as we know, today is actually the second Sunday of February. At yung iba po, ito ay tinatawag na Feb-ibig. Okay? It's a Feb-ibig. Sabihin na po natin Love Month. At alam niyo po, itong mga season na to, marami sa mga single. Pwede ko po makita kung sino mga single dito. Taas ang kamay. Single pa rin? Okay. Ito daw pong season na to, ang mga single, grabing nagiging very prayerful, grabe nagiging spiritual, napapatang sila. Alam niyo po kung anong tang sila? Siya na ba, siya na ba, siya na ba, siya na ba, siya na ba? At yung iba naman po, siya nawa, siya nawa, siya nawa, siya nawa, siya nawa. Yung iba naman po nagpe-pray, ganito ang prayer nila. Panginoon, kung hindi mo naman po siya ibibigay sa akin, ako na lang po ibigay mo sa kanya. Okay, kidding aside, alam naman po natin that this is Love Month and a lot of people will be demonstrating their own love in different ways. Andyan yung pagbibigay ng flowers, chocolates, especially Feb 14 po, malapit na. Ang mundo po ay nagse-celebrate ng Valentine's Day. Of course, as Christians, we don't really celebrate yung quote-unquote Valentine's Day, but we still celebrate the month of love. Why? Because we have more reasons to celebrate God's love. Amen? Kasi tayo po yung naka-experience the ultimate demonstration of love. And I'm talking about a love that has saved us, a love that rescued us, a love that talagang restored us, redeemed us. At alam po natin, because of the love of God, we were made whole. Amen? We were set free. Yun pa lang, ang dami-dami na pong ginawa sa atin ng Lord. And I believe, ito pong Love Month, we are being reminded by the Lord of His great love for us. Romans 5:8, let me just read, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. And this morning, I will be talking about someone who really demonstrated her love, her devotion to the Lord. Bakit po? Sabi nga po love looks like something. Pwede ba natin sabihin, love looks like something? So we will be studying this. Please turn your Bibles with me if you have your physical Bible, or you could also read in front. Luke chapter 7, our text is from verses 36 to 48. But now, let me only read verses 36 to 38, and later we will be continuing with the rest of the passage. Luke 7, 36 to 38, and let me read from the New International Version. It says here, when one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table. A woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, so she came there with an alabaster jar of perfume. Verse 38, as she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Right now, let's pause for a while and let's pray. Lord, we thank you so much for your great love for us. Lord, as we are celebrating this Love Month, we are being reminded of your love, your deep love for us. And I pray, Lord, that this morning we will be able to love you back, Lord. As we experience your love, I think it will just be natural for us to love you with all of our heart, mind, soul, and strength. So, Lord, I pray that you would speak to us. And, Lord, as for myself, I come before you. Let me minister from a position of rest, resting in your love, resting in your presence. I pray that your anointing of preaching be upon me, anointing of learning to be upon all of us. And, Lord, we will be able to catch, Lord, everything, Lord, that you have prepared for us this morning. Thank you, Lord. We love you. In Jesus' name, everybody say,
Amen, amen, amen. The title of this message is Love in Action. Pwede po ba natin sabihin, Love in Action? Amen. This is our title. And dito po may kita po natin, let me just go back. In verse 37, there was actually a woman in that town. The description of the Bible about her is that she lived a sinful life. At sa atin po, maraming beses na natin, sino po sa inyo very familiar with this passage? You have read this passage? Yes, yan. Marami po sa atin very familiar with this passage. So we can read that this woman actually lived. Sabihin natin, lived. Ibig sabihin, past tense. She lived a sinful life. And many Bible scholars would say that this woman was probably a prostitute. Let me emphasize that, probably. Bakit po? Hindi naman talaga nakalagay sa Bible kung ano yung naging kasalanan niya. Pero po dito, may kita natin that her life was known enough for the host. Sino po yung host dito? It was actually Simon the Pharisee. Ito pong si Simon the Pharisee, alam niya, kilala niya, ay, itong babaeng to, she's a sinner. Sikat po itong babae na to during their time. Bakit po? She was a sinner. Sabihin natin, sinner. Pakitanong ang iyong katabi, kapatid, nakaka-relate ka ba? No? Ang mga tao po, di ba, marami iba sikat sa gantong bagay. Ito pong tao na to, ito pong babae na to, kitang-kita natin sa passage na she was very famous during their time. Bakit po? She lived a sinful life. And this woman had a dark past. At palagi ko po, pag-iisipin natin, sa bawat isa sa atin, lahat naman tayo may dark past eh. Amen? Sino po sa inyo, aamin, meron kayong dark past? Sino man po sabihin, yung akin, hindi po sobrang dark, mga gray-gray lang. Yung iba po sa atin may mga dark past and we can relate. Dito po sa babae na to, she lived the dark past, but you know what? When Jesus looked at this woman, she did not see a woman who is living a sinful life, but Jesus, saw this woman as a woman who was forgiven, saved, and set free. Amen? At dito po, may kita po natin, first point for this morning is this. Ano ang meron sa babaeng ito? Ano ang meron sa sinful woman na ito? Number one, transformed heart. How did she demonstrate her love for Jesus? Number one is transformed heart. Tignan po natin, dito sa passage na to, si Jesus mismo ay acknowledge niya, ay, itong woman na to, yes, grabe yung pagmamahal niya sa akin. In fact, ginamit po niya yung moment na yon to teach Simon. Tignan po natin yung story, iisa-isahin po natin. In verse 40, let's go to verse 40. Kinausap po niya si Simon. Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. So sabi po ni Simon, okay, teacher, tell me. He said, two people owed money to a certain money lender. One owed him 500 denarii. The other, 50. So malaki po ba yung difference? Malaki. Isang zero. Di ba po? Isang zero lang naman, pero malaki po yung difference nun. So ito na po, no? Sabi po sa kwento ni Jesus, neither of them had money to pay him back, so he forgave the debts of both. Now, ito na yung tanong ni Jesus kay Simon, Simon, which of them will love him more? In verse 43, we can read, Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt forgiven. And sabi po ni Jesus, you have judged correctly. So dito po ginawa pang object lesson ni Jesus ang babae na to, na sinabi, oh Simon, tinitingnan mo siya as a sinful woman, but you know what? I can see her as a woman who is loving me so much. Bakit? She was forgiven. Alam niyo po yung maraming kasalanan niya pinatawad ng Panginoon. At ang nakakatuwa po rito, doon kinausap na ni Jesus, yung babae, sabi niya, therefore I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. Ito na, sabi po, but whoever has been forgiven little, loves little. At makita po natin sa story, makita natin na si Jesus mismo, pinatawad niya itong woman na ito.
na your great love has saved you. At ang ganda po ng story, may kita po natin a woman who was a sinner. Sabihin natin, was. She was a sinner, but here, the Lord Jesus viewed her as a woman who's been saved, who's been transformed. At may kita po natin yung puso niya, binago na ng Panginoon. From having a heart that was bent to sin. Kasi nga po, di ba, kilala siya sa society, na woman who lived a sinful life. Hindi ko na po kayang ma-interview yung mga kakilala nyo sa buhay. Halimbawa, interviewin ko yung inyong kapitbahay. Kilala niyo yung kapitbahay nyo yan? Ano kayang sasagot? Siya yung mabait. Yan. Di ba po? Pero dito, itong babae na to, sikat na sikat siya sa society nila. Siya yung sinful woman. Wag naman po, no? I hope na wala naman akong ma-interview dito na mga kapitbahay, tapos sabihin na, yan yung makasalanan. Grabe makasalanan yan. So dito po may kita natin, ito pong woman na to, yes, she was a sinful woman before, pero po yung puso niya, binago na ng Panginoon. At sino po sa atin nakaka-relate sa babae na to? We had a transformed heart. Praise God, kasi si Lord, binago na po ang ating puso. Usually, sa mundo pong ito, mabilis maglagay ng label. Di ba? Mabilis mag-judge according to physical appearance. Sino po sa inyo aamin dati? Pag may nakita pa lang kayong tao, sa isip nyo, iniisip nyo, ay, gangster tong taong to. Di ba? Meron na po tayong agad judgment. Praise God, si Lord, hindi siya ganon. In fact, the Bible says that the Lord looks at our heart. At ito pong babae na to, yun ang nakita ni Jesus, yung kanyang puso. I don't think this woman was perfect. Amen? Hindi siya perfect. Tingnan ninyo pong inyong katabi, mukha ba siyang perfect? Muntik na. Pastora, mukha siyang perfect. Konti na lang, di ba? I don't think this woman was perfect. But one thing I am very sure about this woman, she had a broken spirit and she had a contrite heart. Amen? Grabe yung pagiging broken na, grabe yung pagiging contrite ng puso niya. In fact, may papansin po natin, mamaya sa story, may kita po natin, iyak na lang siya ng iyak. Sa sobrang pag-iyak niya, nabasa na niya yung paa ni Jesus. So here we could see that brokenness in her. At yun yung gustong-gusto ni Lord sa ating buhay. Let me read to you Psalm 51:17. Psalm 51:17. Let's read together. Okay, yan na po. Ready, set, go. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. So dito po may kita natin, a broken spirit and a contrite heart, you will not despise. So dito po, question. Ano po ba ibig sabihin ng pagiging broken before the Lord? Malapit ng Feb 14. Wala po itong kinalaman sa pagiging broken-hearted. Okay? Wala po itong kinalaman sa pagiging broken-hearted. But this is being broken before the Lord. Being broken is actually more of a spiritual state. Hindi lang po siya emotional state na, umiyak tayo na umiyak kay Lord, yun na ba yun? It's more of a spiritual state wherein our pride, yung self-exaltation natin, pinapalitan ng Lord ng humility. Sabihin natin humility. That is being broken before the Lord. When we talk about brokenness, we are talking about recognizing sin as something that is hurting the heart of God. Kasi minsan, di ba, pag tayo pinag-uusapan po natin ng sin, we know sin is a sin, di ba? Sin is really sin. At minsan po, ang bagay na sin sa mundo, nagiging normal na. Tama po ba? Right now, it's very sad because people are trying to normalize sin. At kung kayo po ay magiging very honest, I believe tayo po, there was a time in our lives, ang sin, pinagplanuhan pa natin. Sino po sa inyo aamin? May exam kang mahirap. Pinagplanuhan mo ng matindi. Kumuha ka ng maliit na papel. Ito, hindi ito makikita ni teacher. Isusulat ang sagot. Pinagplanuhan ng kasalanan. Di ba? Sino po sa inyo nakaka-relate?
Ay, ako lang po yung nangopya. Di ba? Minsan yung kasalanan, pinagplaplanuhan po. And sad to say, minsan yung kasalanan, ibinibida pa. Tama. There was probably a point in our lives, nagyayabangan pa tayo. O ilan ang kaya mong inumin? Ay, isang bote. O ikaw, ilan ang kaya mo? Wala ka sa lolo ko. Alam niyo po yung parang payabangan pa. Nagiging bragging right pa ang sin. But you know what? If we are really broken before the Lord, we will see sin. We will recognize it as something that is hurting the heart of God. Magkakaroon tayo ng brokenness na, Lord, napakabanal mo. Lord, you're so holy. Your eyes are too pure to look on evil. Tapos po yung kasalanan natin, may kita natin. Alam niyo po, iiyak na lang tayo ng iiyak. Magre-repent na lang tayo na magre-repent kay Lord. I look back on my journey. Nabanggit ko naman na po sa inyo, lumaki po ako sa church. Pero nung talagang na-born again ako, grabe yung hunger and thirst na nilagay sa akin ng Lord. Ako po ay naging seminarista. Pastor, ano pong seminarista? Attend po ako na-attend ng seminar. Pag may narinig ako na seminar dito, attend ako. Isa po sa mga favorite kong ina-attendan, yung mga incubated trainings, sa mga kabataan, yun yung parang camp youth camp. Bakit? Kasi you will stay there for probably 4 to 5 days. Anong gagawin? Talagang babad lang sa presence ni Lord. So ako po, lahat ng marinig ko, may prophetic institute, may apostolic institute, may school of deliverance, may advanced school of deliverance, tara! So lagi po akong nandun. Tapos first day pa lang ng mga incubated trainings na to, usually, alam niyo po yung basagan na. Ang tawag po namin noon, basagan na. Sino po sa inyo nakaka-relate doon? Yung talagang basagan na worship pa lang, biglang binabasag ka na ng Lord. First preaching pa lang, biglang, tapos iyak ka na lang ng iyak kay Lord. Ang sarap ng pinalaya ng Lord. Tapos the next day, akala mo okay ka na. Yes, thank you Lord, hallelujah, I'm so clean, I'm so free. Tapos biglang may nag-speak. May ginawa si Lord, ayan ka na naman. Alam niyo po, being broken before the Lord, para tayong, alam niyo po yung onion? Binabalatan ng binabalatan. Tapos layer by layer, may makikita tayo. Being pure, being holy unto the Lord. Yun po yung gusto ni Lord being broken before Him. Meron ako naaalalang kanta nun, in the presence of a holy God. May last line dun sabi dun, and I am changed in the presence of a holy God. Why? Because whenever we soak in the presence of God, whenever we soak in His holy presence, imposibleng hindi tayo mabago. Amen? Imposibleng walang gawin si Lord sa buhay natin. Imposibleng walang maging transformation ang ating mga puso. So dito po, may prayer is for all of us. Ang title nga po nito, Love in Action. It will all start with a transformed heart. Transformed heart. Ang tanong po sa bawat isa sa atin, kamusta ang ating puso? Malapit na ang araw ng mga puso. Marami kayong mga drawing na makikita, picture ng mga puso. Pero tanungin natin, Lord, kamusta po ba ang puso ko sa iyong harapan? Lord, do you find my heart broken before you? Lord, do you find my heart contrite before you? I pray that as we are celebrating this love month, we will just have that heart na, Lord, let me be transformed. It will all start with our hearts. Amen? So what is our first point? Number 1, love in action. Number 1 is transformed heart. Transformed heart. Next, we're going to number 2. Let me read first Luke chapter 7:37. Luke 7:37. A woman in that town who had lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisees' house. Kung kayo po ang babae na to, ano ang gagawin ninyo? Letter A. Pupunta sa bahay ng Pharisee. Letter B. Magtatago. Letter C. Magyayaya ng mga kaibigan. Letter D. None of the above.
Ano po kaya ang gagawin natin? Ito pong woman na ito, we can see in the passage, nung nalaman niya, nabalitaan niya, uy, si Jesus andun sa Pharisee's house. Ang sabi po ng Bible, so she came. So she came. Sa totoo lang po, dito palang kitang-kita natin yung transformation ng heart niya. Kung siya po ay hindi pa nabago nitong oras na to, do you think she will come? No, kapag tayo po, alam natin na tayo namumuhay sa kasalanan, gusto po ba natin lumapit sa presence ni Lord? Di ba, parang nahihiya tayo, parang, jahe naman, ayokong pumunta dyan, baka lumiyab ako. Ibang klaseng pagliyab pala di ba? Yun yung iniisip po natin. But this woman was really transformed. Naalala ko po tuloy nung dito po ako nag-umpisa magpastor sa QC, tapos nag-plant po kami ng church sa Kamanava area, doon po ako nagpastor ng medyo matagal. Naalala ko noon, may bina-Bible study kami. So pupuntahan ko po yun kumbaga weekly. Tapos ito na, nagda-drive po ako, makikita ko yan, pag malapit na ako sa bahay nila, makakasalubong ko na siya, nagbabike na siya. Palayo ng bahay nila. Wala, hindi ko makikita. Alam mo, every week. Pero alam niyo po, nung siya nakaranas ng transformation, ngayon naglilingkod na siya faithfully kay Lord. Amen? May transformation. Ito pong babae na to, she was transformed deeply. Ano po yung second point natin? How did she demonstrate her love for Jesus, her devotion to Jesus? Number 2 is this, tenacious pursuit of Jesus. Or sabihin natin, tenacious pursuit. Pastor, ano naman yung tenacious? Yan po ba yung sapatos sa mga naglalaro ng tennis? Hindi. Tenacious, adiga? Word of the day, tenacious. Okay, baka hanapin nyo pa po, i-google nyo pa. Sasabihin ko na lang ang ibig sabihin. Pag sinabi pong tenacious, andun yung courage, andun yung determination. And we can see this woman, she pursued Jesus with so much courage, with so much determination. Pag sinabi pong tenacious, no one will be able to stop you. No one will be able to stop you. At titignan po natin itong babae na to, she was very intentional in pursuing Jesus. Narinig pa lang niya, si Jesus andun sa bahay ng Pharisee. Ang sabi po ng Bible, so she came. Let me give you a background of this story. Alam naman po natin, nabasa na natin to even before, the host was Simon. Simon, not si Simon Peter, okay? Simon the Pharisee. So he was a Pharisee. At ito pong si Simon, in-invite niya si Jesus. Ang tanong, si Simon po kaya, in-invite ba niya itong woman na to? Sa tingin niyo po? No. Simon did not invite this woman. Bakit po? Sinner yung babae na yan. So, hindi po niya in-invite itong woman na ito. Pero ito po yung kagandahan. If we will take a look at their culture, part of their culture, they would allow needy people to come. Bakit po? So that they can get the leftover food. Okay? So sa culture po nila, pwede pumunta, kahit hindi invited, pwede kang kumuha ng leftover food. Sino sa inyo gusto niyo ganung culture? Kahit hindi invited, sige, crash tayo ng party, gate crasher pala. Kukuha tayo ng food. Pero alam niyo po, itong babae na to, ang sabi, nung nalaman niya ando si Jesus, she came. But take note, she did not come for the food. But she came to pursue Jesus. Isa po sa na-realize ko, ito pong babae na to, hindi pala siya Sharonian. Balutan. Hindi siya Sharonian. Hindi po siya pumunta doon at meron siyang baon-baon na ziplock. Diba? Kasi pwede, siguro, pastora, hindi naman ziplock, o paper bag man yan, o plastic man yan. Hindi ko alam kung anong gamit nila ng panahon na yon. Pero dito, sa story, may kita natin, hindi siya nagpunta doon para sa pagkain. Amen? She did not go there because of the food. She went there to pursue Jesus. Yun yung tinatawag po nating tenacious pursuit. Her desire to honor Jesus was so strong.
so strong. She was not crippled by fear of criticism. Remember, kilala po siya sa society nila bilang sinner. So dito imagine po natin, yung paglakad niya mula bahay niya, papunta doon sa bahay ni Simon, yung host po, palagay ko yung mga tao, habang naglalakad siya, meron siyang daladalang jar, siguro yung mga tao nagbubulungan. Siguro po nag-uusap sila, ayan na yung sinner, oh. Naku, pupunta kila Simon, naku, may jar, naku, magsasharon na siya. Ang laki naman ng jar niya. Hindi ko alam kung gaano kalaki o kaliit yung jar na to. So, yung mga tao, pinag-uusapan siya, pinagtitinginan siya, bakit kilala siya as a sinner. Pero po itong babae na to, grabe yung tenacity niya. Tenacious pursuit, no one will stop her. At ito pong babae na to, may kita natin, she bravely faced and even defied social judgment. Yun po yung nakakatuwa eh. Bakit? Kasi love niya si Jesus. Love in action. She came for Jesus, not for the food. She came for the blessor and not the blessing. Sa totoo lang, minsan nagiging rebuke po ito sa atin. Sino po sa atin naamin na minsan lumalapit tayo kay Lord for the blessings? Sabi nga hindi na ang pangalan ni Lord naging Panginoon. Lord, Panginoon, 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 Panginoon. Puro na lang tayo hingi ng hingi. Pero po dito nakakatuwa, this woman came because of Jesus. The question for all of us, how is our pursuit of God? Meron pa po ba sa atin yung genuine hunger and thirst? Gawin po natin mas practical. This morning, before coming to church, what was your desire? Meron na po ba tayong prayer na, Lord, I want to encounter you in a very fresh way? Is there that deep hunger and thirst for the Lord? Ako po personally, yun yung lagi kong pinagpipray, Lord, hindi po mawawala yung hunger. Lord, hindi po mawawala yung thirst ko sa'yo. Na Lord, kahit matagal na tayong magkakilala, Lord, I know there's still something more. I want to encounter you in a very fresh way. Sabi nga po ni Pastor Hiram, ang gutom, alam kung nasan ang masasarap na pagkain. Okay? Baka po mamaya makita nyo yung katabi nyo, nagtitingin na ng Grab food. Ano? So, alam ko saan masasarap ang pagkain. Nung ako po ay nakakilala kay Lord, sabi po sa inyo, grabe yung hunger, yung thirst, yung passion na nilagay niya sa puso ko. Hindi pa ako pastor nito. Ang gusto ko lang talaga, sobrang mahalin si Lord. At kung saan po ako napupunta, kaka-attend ng mga seminar, thank you Lord, hindi ako napunta sa kulto. Pero po, gustong-gusto ko lang kung asa na presence ng Lord, dun ako. Ito na, minsan po, nakarinig ako, merong worship conference. Part po ako ng worship team. So, worship conference, ayan, si Kuya Marlon, nami-miss na kitang kasabayan. Siya yung worship leader namin nun eh. Tapos, ako yung taga-pito. Yun po ang una kong instrument, whistle. Totoong story po yan. Now, anyway, going, ba't basta wala nga yung whistle? Sige po, magdala tayo next time. Baka bawal na. So, going back to my story, pag may narinig akong conference, punta ako. Ito na, worship conference daw. I was a student, college student during that time. Yun lang, may conflict ng sked. Kasi po yung worship conference, kasabay ng exam namin sa math. Isa sa mga math subjects. If I'm not mistaken, during that time, ang exam namin, statistics. Sabi ko, lagot. May conference, may stat. Praise God, kasi yun yung first subject namin. So ginawa ko, pinaghandaan ko. Sabi ko, mag-aaral akong mabuti. Nakakatuwa naman sa math. Basta memorize mo yung formula, alam mong gamitin yung formula, mag-solve ka. Pag nandyan na, so sabi ko, sige Lord, maghahanda ako. So binigay na yung test paper, excited ako. Sabi ko, kailangan matapos ko to agad para makapunta sa conference. Tapos, sagot po ako, sagot. Sabi, pasa. Nagulat yung professor, ba't ang bilis mo?
alis po ko. may lakad po ako. Hindi to ay party-party, di ba po? So, may lakad po ako. So, alis ako, punta po ako doon sa worship conference. Ito na. Hindi po ako hinatid nung time na yon. So, kasi syempre sa school ako hinatid. So, hindi ako hinatid. So, sabi ko, Lord, paano ba magpunta doon? Hindi ko po alam kung baga yung paano yung direksyon papunta doon. Ang alam ko lang, may bababaan akong, halimbawa, station. Tapos, from there, magtatanong-tanong na lang ako. Kung di pa nagkamali sa show yun sa show. Tapos, baba po ako doon. Tapos sabi ko, dilingalinga pa po ako, paano ba, kita ko yung mga tao, sabi po sa inyo kapag naliligaw kayo, sunod na lang kayo sa maraming tao. Hindi niya alam kung saan kayo pupunta. Uy, ang daming tao doon. Sige, sunod ka lang din. Ito na, sunod ako sa maraming tao, lakad po sila. Pagdating sa dulo, nung nilalakaran namin, may nag-aantay na mga polis. Lahat ng batch na tumawid doon, hinuli, at pinasakay sa police van. Grabe, first time in my life. One time lang po yun. Second pa. Grabe talaga, no, hinuli kami ng pulis. Sabi ko, Lord, sumunod lang naman ako. Sumunod lang naman ako sa maraming tao. At saka, nakita ko naman, pedestrian po siya. Hanggang ngayon po, hindi ko malaman ba't kami hinuli. Pero nung andun ako, nagdradrama na ako kay Lord. Lord, binilisan ko nga exam para maaga ako makapunta doon. Lord, dadalhin kami sa police station. Ano niyo po yung kabado ka? Ano kayang gagawin sa amin doon? So, talaga sabi ko, paano ko experience sa magulang ko to? Mama, nandito ako sa presinto. Tapos, ito na. Ikot-ikot yung van, police van. So, nagpe-pray ako, pray, Lord, bakit ano nangyari? Para ba ako Jonah, ganyan. So, ito na po, habang lumiliko yung police van, biglang natanaw ko yung venue ng pupuntahan ko. Yung venue na pupuntahan ko, katabi ng police station. Lord, salamat sa libreng sakay. Minsan yung humor ni Lord, na sabi ko, hala Lord, at least alam ko na. So praise God, pinakanta lang kami ng Lupang Hinirang doon. Bayang Baghirang. Tapos, pinalis na kami. So sabi ko, I thank you Lord, sa libreng sakay, punta na po ako doon sa venue na katabi ng police station. Sabi ko, yun pala yung purpose ni Lord. Hindi ko alam. May escort ako, mga police. Grabe, no? Inescortan ako ng mga police papunta doon. Ito na, pagdating ko sa conference, it was a worship conference. Grabe, talagang sobrang breakthrough yung naranasan ko doon. Siguro ikaw na Lord, hindi wala akong police. Hindi naman gano'n. Pero yung experience mo na right from the start, alam mo na yung presence ng Lord, dinedirect ka pa rin, na minsan sa mundo, sa ating experiences, hindi natin alam, may mga bagay na hindi po tayo maintindihan. Lord, why is this happening to me? Tapos kapag sa dulo, malalaman natin, yun pala yun. Di ba po? So, ito na po, andun ako sa worship seminar, grabe yung breakthrough na naranasan ko. I was worshiping the Lord, tapos pinagpahinga niya ako in the Spirit. Grabe yung mga visions, grabe yung encounter ko with the Lord. Bakit po? I pursued Jesus. You want to have breakthroughs in your life? Dito po, ang napaka-importante, tenacious pursuit. Hindi ko po sinabi sa mga pulis, po, bababa na ako, uwi na po ako, hinahanap ako ng magulang ko. Hindi, I pursued Jesus na, sige Jesus, I want to be with you. Naalala ko po yung mga kabataan natin, meron sila naging camp. Ang camp na yon ay Pursue Camp. Ang tagline nila, correct me if I'm mistaken, ang tagline nila, you will never possess what you're unwilling to pursue. Tama po? Tama. Yung mga na ganyan, yung mga ganyan, yun yung mga YA na ngayon. Diba? You will never possess what you're unwilling to pursue. So the question for all of us, are we genuinely pursuing Jesus? Andun ba yung gutom natin?
And praise God, in the Bible, we can see a lot of examples, a lot of models who really pursued Jesus. For example, David. Sino po sa inyo paborito niyo si David? Diba? Bata pa lang tayo, naririnig na po natin yung mga story ni David. David and Goliath. Yun yung isa sa mga sikat na sikat. Diba? So, kilala natin itong si David. And we also know David as the shepherd boy. We know David as the king of Israel. Pero alam niyo po, si Lord mismo, ano ang sinasabi niya patungkol kay David? Itong si David, he's a man after my own heart. He's a man after my own heart. Tingnan po natin isa sa mga sinabi ni David, Psalm 27 verse 8. Psalm 27 verse 8. My heart says of you, seek His face. Your face, Lord, I will seek. Ano po ang sinisik ni David dito? God's face. It's not even the hand of God. It's the face of God that David is seeking. So dito may kita po natin yung heart ni David na grabe yung pagpupursue kay Lord. Lord, I will seek your face. Lord, I want you in my life. Actually, pagbabasahin po natin yung passage na yon or yung psalm na yon, Psalm 27, in verse 4, meron siyang sobrang gandang sinabi. Ano po yun? Sabi ni David, one thing I ask from the Lord, this I only seek, that I may dwell. Sabihin po natin, dwell. That I may dwell in the house of the Lord all. Sabihin natin, all. Not some. Hindi po ito na, Lord, I want to dwell in your house, MWF. Hindi po Lord, I want to dwell in your house every Sunday. Ang sabi po ni David dito, one thing I ask, I want the Lord to dwell in your house all the days of my life. Bakit po? Ang purpose ni David, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Grabe yung pagpupursue ni David. One thing. Sabihin natin, one thing. Tayo po, kung tatanungin tayo, what is that one thing that you will ask? Nung nagpre-prepare po ko na sermon na to, nagre-reflect ako, Lord, if there is one thing that I will ask, what is that one thing? Tapos alam niyo po, minsan talaga may pagka-comedy si Lord. Pinaalala niya sa akin, naalala mo nung bata ka, sino po sa inyo, nung bata kayo, nakapanood kayo ng lampara na in the scratch, tapos may lumabas na genie, at binigyan kayo ng 3 wishes. So, sino po nakapanood na ng ganon? Hasta po. Question, maging honest tayo. Sino po sa inyo pinag-isipan nyo talaga kung ano i-wish nyo? Ako po talaga pinag-iisipan ko noon. Ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3. Di ba may mga ganyan po tayo? Yun ay fiction. Alam naman po natin kahit na anong lampara, kiskisin natin, wala tayong genie na may kita. Baka naman po meron pang naniniwala ngayon. Ay, ganun pala yun. Okay, so wala pong genie. Okay, pero po meron tayong Lord. At ito pong si David na sabi niya, one thing I ask, this is what I seek. Lord, I want to dwell in your house all the days of my life. Lord, I want to gaze on your beauty. Babad lang sa presensya ng Lord. Kaya pala si Heidi Baker, ideal vacation niya just to spend 18 to 19 hours in the presence of God, worshiping the Lord. That's the one thing of David. Pag tinignan naman po natin sa New Testament, may kita po natin the story of Mary. Alam po natin the story of Martha and Mary. Si Martha, sabi ng Bible, she was distracted. She was distracted by a lot of things. Pero po anong sabi? Si Mary, Luke chapter 10, verse 42. But few things are needed, or indeed, only one. Sabi natin, only one. Ano kaya yung one na yun? Sabi po ng Bible, Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Ano po yung one thing na yun? Mary chose to sit and listen and be with Jesus. For all of us, what or who is our one thing?
andun ba yung pagpupursue natin kay Lord? Are we pursuing intimacy with the Lord? Are we pursuing, Lord, I want to be friends with you? Or is it friendship with the world? So dito po, let's be reminded, love in action. Sabi nga po, action speaks louder than words. So una po, ano yung first point po natin? Transformed heart. And number 2, tenacious pursuit. And number 3, and this is our last point. Ano po ang makikita natin sa story ng woman ito? How did she demonstrate her love, her devotion to Jesus? Sabi nga po yan, action speaks louder than words. Ano po ang ginawa ng babae na to? Actually, makikita natin, may sinabi po ba siya? Wala. Pero may ginawa siya? Yes. Kitang-kita po natin, remember, during their time, needy people can just come to get leftover food. Pero po siya, nagpunta siya doon not to get leftover food, but actually to offer Jesus something that is of value. Yun yung act of worship niya kay Lord. She bought an alabaster jar of perfume. Tignan po natin, Luke 7:37. A woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was sitting at the Pharisee's house, so she came there with an alabaster jar of perfume. Background, ito pong alabaster jar of perfume, o yung perfume po na yun, Bible scholars would say it's more than 300 denarii, okay? So ito po, pag tinignan natin yung katumbas, ang katumbas po nun, more than a year's wages. So iba-iba ng wage ang bawat isa narito. Pero imagine niyo po, yung annual salary nyo, pag December po, no, maglagay tayo ng malaking offering box dito. Joke lang yun. Pero itong babae na to, tingnan natin, no? Wages niya ng 1 year, more than 1 year. Ano pong ginawa niya? She offered to Jesus. Grabe yung pagiging selfless niya. Siguro tayo, mag-struggle tayo. Sino po sa inyo maamin, mag-struggle tayo doon? Di ba? Lord, 1 year talaga? Pwede ba 1 day lang? Tatawad pa di ba? Magkikipag-negotiate. Itong babae po na tumikita natin, she gave it. Kumbaga, she poured it at the feet of Jesus. Bakit po? Grabe yung pag-worship niya kay Lord. That was her spiritual act of worship. That was a very selfless act. Hindi niya inisip ang kanyang sarili, kundi, Lord, sige, ito na. Tignan pa po natin, anong ginawa niya? Ano yung actions po niya? Luke 7:38. Let me read. As she stood behind him at his feet, weeping. Ako po, minabalikan ko tong passage na to, ini-imagine ko yung babae na to na yung lahat ng mga tao na nakapaligid sa kanya, iniisip, yan yung sinful woman, yan yung sinner. Pero in the presence of Jesus, she was just there weeping and weeping before the Lord. Grabe yung brokenness niya na alam niya, Lord, makasalanan ako, pero salamat sa pagpapatawad mo. Thank you, Lord, because I can come into your presence, Lord, and pour out my heart to you. This woman was crying, weeping before the Lord. Ano po ang nangyari? Nabasa yung paa ni Jesus. And what did this woman do? She used her hair to wipe the feet of Jesus. Mga kapatid, during their time, yung hair ng babae, that's the glory of a woman. And yet, this woman used her hair to wipe the feet of Jesus. Grabe yung pagiging selfless niya. Grabe yung pag-worship niya. And then, ano po ang sabi ng Bible? Kissed them and poured perfume on them. That is showing so much respect, so much honor, so much worship. That's actually what we call extravagant worship. Extravagant worship. At si Jesus mismo, nakita niya yon. Nakita ni Jesus na, grabe yung ginawa nitong woman ito who lived a sinful life. Again, ginawa niyang object lesson kay Simon. Sino po ang host?
Sino ang nag-invite kay Jesus? Si Simon. Pero tingnan niyo po kung ano sinabi ni Jesus. Luke chapter 7, verses 44 to 46. 44. Then he turned toward the woman and said to Simon, "Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet." Simon, in-invite mo ako dito, pero wala man lang ako nakitang tubig para sa paa ko. But she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. Verse 45, you did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. Verse 46, you did not put oil on my head, but she poured perfume on my feet. Kung kayo po si Simon, ano pong mararanasan nyo? Anong mararamdaman nyo nung oras na yon? Kung pwede lang sabihin na, Jesus, di ba ako po yung nag-invite sa'yo? I open my house to you. Ako yung host dito. Bakit ako yung nale-lecturean? In fact, I tingin ko parang sinermonan siya ni Jesus eh. Di ba po? Kung kayo si Simon, sabihin nyo ba, the door is open. Parang ganun eh. Di ba, pero dito po, imagine natin yung scenario, si Simon, the Pharisee, siya yung nag-open ng bahay niya kay Lord. Siya yung nasermonan. At ano ang na-appreciate ni Jesus? What that woman did to him. Simon, hindi mo ako binigyan ng tubig sa paa ko, pero this woman, she even wiped my feet with her hair. You didn't even kiss me, Simon. But this woman, she never stopped kissing my feet. There was so much brokenness, there was so much humility. Grabe yung love, yung devotion niya. Nung binabasa ko po to, actually nung nagpe-prepare ako, sabi ko, Lord, every Sunday, we are opening the church for you. We are hosting you. Lord, I pray that you would find it in our hearts, that brokenness. Alam niyo po yung mawawala ng saysay kahit na napakaganda ng lahat kung yung puso natin malayo kay Lord. Amen. Because of your great love, I can also love you back. Nagiging natural yung pagmamahal natin kay Lord. It's not legalistic, it's not forced, but it's more personal, it's more authentic. Bakit? Kasi naranasan natin yung love ni Lord. This woman, kita po natin, no, grabe yung pagmamahal niya kay Lord. Nakita ni Jesus. Biruin niyo po, ang tawag ni Jesus sa love niya, it was not just love, it was great love. It was great love. Kapag tayo po kaya, pag tinignan kaya ni Jesus ang ating Dahil ba't niyo po ako pinagpastor? Sabi po sa inyo, may pagkabulol ako. May pagkabulol po ako, no? So, magkukwento po ako. Magsasegue na rin ako. Total, nadulas na rin ako. Ayan, ka-church ko dati yan sila Ate Yvonne sa Kamanaba. Pipreach po ako, Tagalog. Nagbabasa po ako ng Bible noon. Sabi ko, sa dami-dami ng magkakamali, mabubulol, sa isang particular word. Alam niyo po kung anong word yon? Nagbabasa po ako ng Bible. Sabi ko, at iniutot ng Panginoon. Yung iniutos, naging iniutot. Nasa church kami noon, nagpipreach ako ng seryoso. Yung mga tao, nahihiya silang tumawa, nanginginig na yung mga Sabi ko, pwede kayong tumawa. Sabi ko, Lord, sige Lord, salamat sa grace mo. So, babalik tayo dito sa story. Si Lord, nakita niya yung puso eh. At yun po yung napaka-importante sa ating buhay, yung puso natin. And praise God, because we have experienced His love for us. And I believe it's gonna be easier for us to love Him back. Paano po natin ipapakita yung love in action? Number 1, transformed heart.
question po sa bawat isa sa atin, how is your heart? Ito po ba nakaranas na ng pagbabago ng Lord? Yung puso po ba na natin, is it broken before the Lord? Do we have a broken spirit? Do we have a contrite heart? Number 2, tenacious pursuit. How is our pursuit of God? Paggising ng umaga, ano agad ang pinupursue natin? O sino agad yung pinupursue natin? Do we still have that hunger and thirst for more of the Lord? Do you want to encounter Him in a very fresh way? And number 3, true worship. This woman offered extravagant worship. Extravagant worship. She just worshiped the Lord. And the Bible says, sabi ni Jesus, Jesus mismo nagsabi, a time will come and has now come when His worshipers will just worship Him in spirit and in truth. Kamusta po ang ating pag-worship? Are we offering Jesus our extravagant worship? Or is it just lip service? Are we offering Jesus our heart saying, Lord, I want you? Sino ang one thing natin? Right now, let's all pray. While all heads are bowed down, all eyes closed. It's just between you and the Lord. How is your love for Jesus? I believe this woman experienced the great love of Jesus, the forgiveness of Jesus. And she showed her deep appreciation, her deep worship to Jesus because she realized how sinful she was, and yet God loved her with an unconditional love. Lord, right now we open up our hearts to you. Lord, I declare for every heart right now to just overflow. Lord, right now I pray let there be a stirring up of heart. Stir up that passion. Stir up that love.